Please open your Bible in the book of 2 Timothy chapter 3 verse 15, 16, and 17. The Bible says, verse 15, "And that from a child thou hast known the holy scriptures, which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus." Verse 16, "All scriptures is given by inspiration of God, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness." Verse 17, "That the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto good works." Isa po mapagpalang oras o panahon po sa inyong mga kapatid, na atin pong pagbubulay-bulayan ngayon ang salita ng Diyos. Ano man po yung ginagawa nyo sa inyong tahanan, kung saan man ho kayo naroon, ay hindi po ito insidente na nabuksan nyo po ang inyong pong social media, Facebook account, na mapanood po ninyo ang video ito, na ang salita ng Diyos ay atin pong pagbubulay-bulayan sa oras na ito. Hinihiling ko po ang inyong pong tenga, inyong pong puso, at inyong pong panahon na umunawa at makinig. Ang salita ng Diyos ay hindi lamang po ito basta napakinggan, kundi ito po isa pamumuhay sa atin pong buhay. Kung saan man po tayo naroon, ay isa po itong pribilehiyo na tayo po ay nakapakinig ng salita ng Diyos, napapalalahanan, upang hindi lamang po kapalalahanan, kundi maisa pamumuhay sa ating buhay, makita sa buhay natin kung ano po yung ating napakinggan sa oras na ito. Napakaganda pong namnamin po mga kapatid, ang mga sinasabi na Apostol Pablo sa talatang ito, kung gaano po kahalaga ang salita ng Diyos. Ano ba yung kaligtasan na nais po nating ipahatid sa bawat isa? Kung ano ang kaligtasan, kung ano ang dala ng salita ng Diyos na ipinamahagi na po sa Pablo mula noon. Nung tayo bata pa, natin na po itong napakinggan. Noon, kahit hindi pa tayo pinanganak, nariyan na po ito. Hanggang ngayon, hanggang sa pagtanda, dala-dala po natin ang salita ng Diyos. Ay, hindi lamang po ito dala-dala natin, kundi atin po itong ipinamahagi sa hindi pa po nakakilala sa Panginoon. At sino ka man, nakakilala ka man, or first time pang narinig ito, ang Panginoon sa iyong buhay, ito na po ang pagkakataon. At ito po yung pribilehiyo mo para mapakinggan mo ang salitang Panginoon. At mapakinggan mo ang salita ng kanyang kaligtasan. Papahalagahan natin ito mga kapatid, ang oras na ito, na tayo magbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Hinihiling ko po mga kapatid, ang inyo pong panahon, upang sabayan, pakinggan ang ating pong mensahe na pagbubulay-bulayan sa oras na ito. Sadyang napakaganda nga mga kapatid, namnamin, ang sinasabi na Apostol Pablo dito, ipahatid sa atin kung gaano kahalaga ang salita ng Diyos. Sabi sa verse 16, "All scripture is given by inspiration." Ang lahat ng salita ng Diyos, mula nung una hanggang katapusan ng salita, itong Biblia, ay mahalaga at inspired ng Panginoon. So, paano ba ito naging inspired? It comes from the Greek word Pneustos, means God's breath. Ito po yung hininga ng Diyos. Dahil po ang hininga ng Diyos ay nagbibigay buhay. Do you remember Adam? Nagkaroong buhay si Adam mula sa alabok na pinorm ng Panginoon yung alabok, no? Tao. Paano po tumayo si Adam mula sa alabok? Ito po'y hiningahan ng Diyos. Ang kanyang hininga ay ang buhay. Ang salita niya ay kanyang hininga. Sa madaling sabi, ang kanyang salita ay buhay. Ang salita na nagmumula sa Diyos ay nagdadala ng buhay sa atin. Mga kapatid, nung unang pa lamang po ay
Nahulog na po sa kasalanan ng mga tao sa pamagitan po ni Adam. That is first Adam. Ang first Adam po ay nagdala po ng ating kasalanan. But the second Adam, which is Jesus Christ, ay nagbigay po ng buhay. Ganun po kahalaga, mga kapatid, na ang kanyang salita, all scripture is given by inspiration because ang kanyang salita ay buhay. Ang kanyang salita ay galing sa kanyang hininga, binuga, at nagbibigay buhay. Malinaw po mga kapatid, na mahalaga ang salita ng Diyos dahil po ito ay buhay. Mga kapatid, wala pong taong perfect. Practically. Sa pamumuhay sa mundong ito, lahat po tayo makasalanan. You know what? God hates sin. God hates sin. But He loves the sinners. Alam niya ang mga tao na makasalanan. Dahil God is all-knowing. Alam niya po, God is omnipotent, powerful. God is immutable. He is unchanging, unchangeable God. He is omnipotent God. He knows everything. Lahat po tayo ay makakasalanan sa mundong ito. Pero dahil sa pagmamahal ng Diyos, siya ay pumarito sa lupa, nagkatawang tao, para tayo ay iligtas mula sa kasalanan. Siya ay nagkatawang tao para mapako sa cross, mamatay libing, at nabuhay sa pangatlong araw. Yun po tayo. Doon po tayo panalo. Bakit? Dahil nagkaroon tayo ng kaligtasan. Sa kanyang ginawa sa cross, ay nagdadala ng panibagong buhay natin mula sa kasalanan. Kung ikaw ay nananampalataya sa kanyang ginawa sa cross. Kung hindi ikaw nanampalataya sa kanyang ginawa sa cross, ay magiging history na lamang to. History na lang na si Kristo, may Kristo na napako sa cross. Pero kung ikaw ay nanampalataya, hindi lamang ito history na may Kristo na nag-alay na kanyang buhay doon sa cross para sa atin. Bagkus ito po'y ating kaligayahan. Nakipaglaban tayo Nakipaglaban tayo mula sa kasalanan. Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos, hindi po tayo talo sa laban. Tayo po ay panalo. That is victory with God. Nakamtan po natin sa ating Panginoong Hesus. Sa pananampalataya natin sa Kanya, sa ginawa niya sa krus, tayo po'y nananalo sa pagkipaglaban mula sa kasalanan. Na instead na tayo'y ipapako doon sa cross, ginawa na po yun para sa atin dahil alam po niya na once na tayong mapako doon sa cross, hindi na po tayo mabubuhay pa muli. Bakit? Tao lamang po tayo, hindi po tayo Diyos. Pero siya na po yung gumawa doon sa cross para sa atin. Di ba? Panalo. Nananalo tayo dahil meron po tayong Diyos na tagapagligtas sa atin mula sa kapahamakan. Hindi po ang Panginoon po hindi po gumawa ng impyerno para sa atin. Ang impyerno po ay hindi po ginawa ng Diyos para sa atin. Ginawa niya po ito para doon kay Satanas. Pero kung nagiging labag tayo sa kagustuhan ng Diyos at hindi tayo nanampalataya, hindi tayo sumunod sa ating Diyos, hindi natin sinasampalatayan yung kanyang ginawa doon sa cross, tsak, na yung impyerno, mapapasayo. Na imbis na hindi yun para sa'yo, ay magiging mapapasayo. Kasi, nilabag mo yung kagustuhan ng Diyos. So, alam mo mga kapatid, napaka-easy at madaling intindihin lamang po. Unawain kung anong kahalagahan ng kaligtasan. You know, sa mundong ito, pag mapasok ka pa lang sa mainit na bagay, ay masakit. How much more kung doon ka na sa impyerno, palangoy-langoy. No? Mainit na apoy na bumabaha. No? Hindi lang yung apoy sa lava ng bulkan, no?
Kundi di basta-basta nga po, hindi po yun basta-basta namamatay. Habang buhay po, ng kahirapan, na lumalangoy sa apoy, ganun po kahirap sa impyerno. Pero mga kapatid, habang narito po tayo sa ating poder, no, na tayo po'y buhay pa, mayroon po tayong pag-asa na manumbalik sa Panginoon, maglingkod sa Panginoon, tanggapin si Kristo Jesus bilang ating Diyos, na sinapako doon sa krus, namatay at muling nabuhay sa ikatlong araw. Yan po ang kaligtasan. Mga kapatid, yan po yung libre na ibinigay ng Diyos para sa atin. Sinabi po dito, all scriptures given by inspiration of God and is profitable for doctrine. Because importante po na ituro natin, ipangangaral sa natin kung ano ang kaligtasan na libreng binigay ng Diyos through Jesus Christ. Dahil sa ginawa ni Jesu Cristo sa cross. Yan po'y libreng binigay na dapat nating ipangaral at dapat nating intindihin, dapat nating tanggapin sa ating buhay si Kristo. Yan po yung panahon na sawayin na tayo sa ating paggawa ng kasalanan. Umaga ito na yung time para tumigil na tayo sa paggawa ng kasalanan. Na tayo'y tinanggap na natin si Kristo Jesus sa ating buhay, na hindi natin na ipagpapatuloy ang paggawa ng kasalanan dahil mayroon na po tayong Panginoon sa ating puso. Ano ba yung third person of God? God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Once na tinanggap mo si Jesus Kristo bilang Diyos mo at tagapagligtas, the Holy Spirit, that is the Holy Spirit, is a person who convicts the world of sin, who regenerates, who baptizes, enlightens, indwells, empowers, in righteousness. Siya na po yung nangunguna sa puso mo, sa buhay natin. Yung banal na Espiritu natin tinanggap mula sa Diyos ay siyang nangunguna sa atin para mag-enlighten, regeneration. Sabi ng regeneration, pinanganak po tayong muli to be born again. Yun po yung kahalagahan ng kaligtasan na tinanggap mo si Kristo bilang Diyos na kapaligtas, na ang banal na Spirit ay mismo ay magsilyo sa puso mo, magsilyo sa buhay natin into the newness of life, from the damnation. Yun po ang kahalagahan po mga kapatid, na tayo po makaintindi, tayo po makatanggap ng kaligtasan na bumula sa Diyos na libre, na sa pamagitan ng si Kristo Jesus namatay sa cross upang tayo maligtas mula sa ating kasalanan. Importante po ito mga kapatid, na tayo po makakatanggap po tayo ng libreng kaligtasan na nagmumula sa Diyos. Hindi po ito natin pinaghihirapan po ito ng Panginoong Jesucristo sa krus. Tayo'y sumampalataya lamang. At sa panahong ito na ikaw ay nanampalataya sa Diyos, practically, spiritually, in the sight of God, we are perfect positionally. No? That the time that you accepted the Lord Jesus as your Savior, sa ating pagkakamali ay handa tayong magpapatama. Handa nating itama ang ating pagkakamali because the Scripture, the Holy Scripture is given by inspiration of God. Ito po yung may kakayahan na baguhin natin ang ating sarili. Wala po tayong kakayahan na baguhin ang ating sarili, kundi ang salita ng Diyos mismo lamang ang makakapagbabago ng ating sarili sa pamagitan ng ating pananampalataya kay Kristo Jesus. Si Kristo lamang ang siyang pinakasentro ng ating pananampalataya, at si Kristo lamang ang siyang may kakayahan na baguhin ang ating buhay. Mga kapatid, may pag-asa na tayong mga manampalataya na minsan ay nadadarang tayo sa paggawa ng kasalanan. Dahil nandito pa tayo sa mundong ito, hindi po excuse ang kaligtasan upang tayo ay gagawa ng kasalanan. Hindi natin masabi na, ligtas naman ako, tinanggap ko na si Kristo bilang aking Diyos at tagapagligtas. Nananampalataya, naging mabait naman ako, malaya pa rin akong gagawa ng kasalanan. No, that is a big no. That is God's forbidden. Forbidden po yan sa Panginoon.
Bakit po? Nineglect mo, nineglect natin ang work of the Holy Spirit na ating tinanggap mula sa Diyos. Mula nung tinanggap mo si Kristo bilang iyong Diyos at tagapagligtas, nasilyuhan ka na ng banal na Espiritu sa pagbabago. Wala nang panahon para gumawa ka pa ng kamalian, kasalanan na labag sa mata ng Diyos nang mula nang tinanggap mo si Kristo bilang iyong Diyos at tagapagligtas. Na nasilyuhan ka na ng banal na Spirit, na bunga na ng pagmamahal, puno na po ng bunga ng pagtitiis, puno na po ng bunga ng pagtitimpi, pagtsatsaga. Yun mga kapatid, hindi po ganoon kadali ang paglingkod sa Panginoon. Hindi po tayo humihiga sa isang higaan na napakalambot at nakapaka-relax. Hindi po ito tayo nakatapat sa electric fan, sa aircon na ang lamig-lamig, ang sarap-sarap sa pakiramdam. Hindi po ganoon po mga kapatid ang paglilingkod. Ang paglilingkod po sa ating Panginoong Diyos ay napakahirap. Bakit? Nang pigilan natin ang ating gusto sa laman. Ang gusto ng aking laman ay magpapasaya. Ang gusto ng aking laman ay mamumuhay sa mundong ito. Kung ano man yung mga kasarapan sa mundong ito, ay yun din ang gusto ng aking laman. Ang bawal na ang sarap-sarap kainin, ang sarap-sarap damhin, gustong-gusto ng aking laman. Pero dahil may spirit ka na nagmumula sa Diyos na nagpipigil, no. Don't do it. I don't do this. No need to do this. No need to do that. Why? Hindi po ito nagbibigay papuri sa Panginoon. Ang nais ko gawin ay ang mga bagay na nagbibigay pagpupuri lamang sa Panginoon. Sapagkat ako ngayon ay anak ng Diyos na dapat nagbibigay papupuri sa Panginoon. Sabi po sa verse 17, that the man of God may be perfect, truly furnished unto good work. Possible din pala mga kapatid. Possible na magiging perfect po tayo sa lahat ng gagawin natin kapag tayo po ay sumunod sa layunin ng ating Panginoon. At handa tayong itama ang ating pagkamali mula noon hanggang ngayon. Kung anong ngayon ka, kung anong buhay meron ka ngayon, kung ikaw ay na kay Kristo na ngayon, wala na pong panahon para bumalik ka pa sa kahapon. Ano? Nagets niyo po mga kapatid? Wala nang panahon na bumalik ka pa sa iyong kahapon kapag ka na kay Kristo ka na ngayon. So sana po mga kapatid ay napapalalahanan kayo sa atin pong napagbulay-bulayan sa oras na ito. Sana po lagi po kayong nariyan at patuloy na magsubaybay sa atin pong meditation dito po sa social media. Sa Diyos po ang papupuri at pasasalamat sa Kanya pong kabutihan na kayo po'y ginabayan sa lahat ng panahon, mula po sa karamdaman, sa pangatawan, kahinaan, ay ang Diyos lamang po ang patuloy na inyong lapitan. Dahil ang Diyos lamang po ang isang tagapagpagaling at nagbibigay buhay sa bawat isa. At may-ari ng ating buhay na dapat nating sampalatayahan, sambahin, ngayon, kahapon, ngayon, magpakailanman. Maraming salamat po. To God be the glory, and may God bless you all.